Kakapasok lang VP Sara Bumuelta. Sa wakas na paamin Trillanes, Rumesbak, Pulong Duterte nakuha ebidensya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Congressman Pulong at asawa ni BP Sara Rumesbak na po kay Trillanes. Ayun! Ang ginagawa ni Trillanes po dyan, nakatambak yung press eh. Naglalakad papunta sa magsasampa ng reklamo. Akala mo kung napakahalagang importante nung gagawin eh. Ganyan ang boss thrill ko. Siyempre, kailangan maraming press. Kung si VP Sara is binabawasan ng security, si boss thrill kailangan maraming bodyguard. Bodyguard na press. Siyempre, ang boss thrill ko, celebrity yan, di ba? Malay natin, bigla lumabas yan sa Batang Quiapo. Yan po ang new darling of the press. Darling. Yung press po natin. Boss thrill, darling ka daw, boss thrill, oh. Alam ninyo, wala pong wala nang credibility eh. Bakit ko nasabi? Alam po ninyo, minsan ka lang masira sa isang source kung press ka. Tapos walang palipaliwanag kung bakit nangyari yun. Kung bakit nasira yung source mo. Hindi malinaw. Hindi mo nagagamitin yan na source. O tignan nyo, si Trillanes, ano po yung sinasabi? Sabi ni Trillanes noon, darating yung, yan na, Kuryente King. ICC expected to issue arrest warrant versus Duterte by June or July. Sani Trillanes, sinabi niya noong May 2024. Dumating po ba? Noong June or July? August na. Hindi po kasalanan ni Trillanes. Kung matino po yung press natin, hindi pala mapagkakatiwala ang source to. Sabi niya, darating na yung warrant of arrest. Bakit walang warrant of arrest? Hindi, totoo yan sinasabi ni Boss Trill. Baka mamaya kasi, nasabi niya lang yung June o July, baka mamaya, December. O kaya, 2025, January. Baka mamaya may nakalimutan na si Boss Trill, mamaya, kausapin ko si Boss. Boss Trill! Kita mo, naiipit ka rito. No? Parang mali-mali ka daw. Siyempre, ikaw yung nagiging source ng media. Hindi lang source yan si Boss Trill. Sorcerer pa yan. Diba? Parang siya yung sorcerer sa Lord of the Rings. Kaya si Boss Trill kalakas. Baka nga mamaya na misinterpret lang ng iba. Baka mali lang yung pagkakadinig. Imbis na June o July, malay natin, June. June 2030. Malay natin gano'n, di ba, Boss Trill? Malay natin, siyempre, nagkakaedad na si Boss Trill eh. Di ba, nagkakaedad na yan. May sakit na sa limot minsan yan. Baka mamaya may dementia si Boss Trill. Hindi, boss. Ikaw dinidepensa lang kita kasi kahit papaano, ayokong masira yung pangalan mo kahit matagal na sira. Ayokong masira yung pangalan mo, Boss Trill. Diba? Malay natin, yung ICC na sinasabi ni Boss Trill, darating yan sa June or July 2039, no? 2040. Diba, Boss Trill? Diba? Siyempre, nagkakaedad yung tao eh. Baka kulang lang sa insure si Boss Trill. Mabili nga kita sa butika, Boss Trill. Pwede akong pambili. Tama ba yung insure ba yung ng utak o sa buto? Matino ang press. Hindi po matino eh. Sa kasawiang palad. Patunay nga po na hindi matino. Yun nga po, namamalansya lang si Lenny, binabalita eh. Nagpunta lang rin sa lugar na merong Korean novela, binabalita. Ayan yung namimiss ni Barry, kala niya pag pinagkakaguluhan pa rin sila eh. Okay. Ang point ko lang dito, no? Si Lenny Robredo, si Trillanes pa rin, ang source ninyo sa lahat ng mga issue ninyo, talagang darling of the press. Bakit darling of the press? Alam niyo na kung bakit.
Meron pa bang Kita mo naman yung tawa ni Boss Trill, no? Ngiting close up. Di ba, boss? meron pa bang kredibilidad? Hindi po si Trillanes, yung press mismo. Kasi alam na nga natin Palpak na nga doon sa sinabing may paparating na may batches pan sinasabi yan, di ba? Kayo naman, Sir Badong, ayaw niyo pang pagbigyan yung Boss Trill ko. Sa ganyan lang siya maligaya Alam niyo kung hindi ko nga alam, mamaya baka naglilihi si Boss Trill Hindi, di ba? Kasi takin mo, talagang hindi niya tinitigilan yung mga Duterte, di ba? Di ba, Boss Trill? Baka mamaya kasi naglilihi ka, napaglilihan mo yung mga Duterte. Ganun yan kapag pinag-iinitan mo yung tao, pinaglilihan mo yun. Minsan nga maibili kita ng mangga, Boss Trill. Ano gusto mo? Manggang hinog, manggang hilaw, kamyas, durian, o ano? Hindi, di ba? Kita nyo naman, ngiting tagumpay. Kita si Mayor Baste medyo nakasimangot di ba? Hindi kasi gayahin ni Mayor Baste si Boss Trill. Lagi nakangiti. Ngiting tagumpay. Parang ganun, ngiting close up. Boss Trill, hindi mo ako kalaban. Di ba? Dinidepensa lang kita. Love kita Kung natatandaan nyo, sabi ni Trillanes, unang batch si Duterte muna, ikalawang batch yung iba na. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Tapos siya pa rin yung laman ng balita nyo. Anong uri ng press kayo? Hindi man lang question ng mga editor nyo. Nasunog na tayo riyan Pinapaalala lang natin sa madlang people. Nasunog-sunog na yung mga, di ba? Sunog na kayo kay Trillanes. Kaya yun ang ganyan magilaman siya ng balita kahit paano maging artista araw-araw. Noong Mayo, hanggang ngayon ba? Siya pa rin ang source ninyo ng mga impormasyon. We don't see any threat. Wala po kami nakikitang threat kay Vice President. Hintayin nyo pa ba muna magkakaroon ng threat bago nyo siya bigyan ng maraming security? Di ba mas maganda na nag-iisip yung may gustong gumawa ng kawalangyaan sa Vice President? Iisipin niya, napakarami naman security nito. Di ba? Paano natin papasukin to? Yun Minsan yung paghanda nyo, yun yung nakakabawas ng threat. Kaya walang threat si Vice President Sara Duterte kasi maraming security details. Hindi nyo ba naisip yun? Kung subukan nyo si PBBM, tanggalan nyo ng security. Kasi Vice President, tinatanggalan nyo ng security, but si PBBM, tanggalan nyo ng security. Diba? Hindi mo pwede kasing sabihin na walang threat yan. Kita nyo naman, walang umaano dyan kay Sara Duterte, laging ligtas. Tama naman sinasabi ni Sir Badong. Natural, may mga security yan, syempre, kaya hindi yan nilalapitan. Pero kung si VP Sara maglalakad dyan, doon sa kabundukan, na alam niyang mga kinakalaban niya yung mga nandoon, malamang ko, baka hindi na makabalik yan si VP Sara. Diba? Syempre, maraming galit dyan. Si VP Sara dumaan doon sa mga isang katerbang adik-adik sa kanto. Siya na mag-isa. Malamang ko, syempre, mapagtripan niyan si VP Sara. Walang security. Diba? Para naman kayo si kayong engot. Barangay chairman nga, may security ng barangay tanod Diba? Konsihal nga, napakaraming security, daming bodyguard, nakikita ko pa Vice President pa kaya? Kasan nyo, lalaki na yung kanyang threat. Deterrent, correct. Ang ganda nun. Deterrent. Mawawalan talaga ng threat kasi makikita parang parang yung sa mga bantog pag nakita mo na yung isang establishmento, ang daming pera, tapos isa lang yung security, tutulog-tulog pa. Puta, isa lang secure nun papasukin na yun. Hold upin. Okay, balik tayo. Sigurado yun. Ito po ang sagot ni BP Sara, mas malupit kaysa dun sa analysis natin. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Yan na. No? Hindi ko po alam yan. Akala ko pwede yung mga ganyan. Hindi po pala pwedeng maglabas ng mga malisyosong... Ito po kung pinagbabawal po yan, lalo na po kung Vice President, no? Bakit wala pong pronouncement mula po sa NAIA wala pong pronouncement mula po sa PNP na tutugisin nila yung nagpalabas ng video? Kasi ang tinutugis nila yung nagpalabas at nagpakalat ng video yung sinasabi nilang, ano sabi nila? Yung deepfake video raw ni BBM. No? Tinutugis nila yun. Yung pala, eto pala hindi pala nararapat yan, no? Na naglalabas kayo ng video
nakuha sa NAIA. Lalo na kung involved yung mga malalaking tao. Kita mo sila naglabas ng ganun. Dapat hindi sila naglalabas ng ganun. Oh, pero hindi nila pinapanagot yung ganun. Ba? Talagang ngayon parang pinaparamdam talaga is may kinikilingan talaga eh. No, kumbaga nasa inyo ngayon ang panahon, kumbaga weather laang yan. Ay nako, kayong gumagawa ng gulo eh. 'Di ba? Kayo ang nagbibigay ng mga malisya sa taong bayan. Na hindi dapat kayo pag-isipan ng ganyan dahil sa ginagawa nyo kay VP. Hindi nagiging pantay ang treatment. 'Di ba? Ikakatuko po uli sa inyong mga isip. Hello, Vice President po yan. Hindi po yan mayor. Hindi po yan konsehal. At lalong hindi po yan barangay captain. 'Di ba? Kung anong security ng presidente, dapat ganun din sa Vice President. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Marvel superhero. Si BP Sara po, literal pong malaking tao yan, hindi lang po Vice President. Naka-picture ko na yan, literal na malaking tao. Di ba? Bakit masyado kayong concern? Pero eto, may narinig po ba kayo na tutugisin kung sino nagpalabas nito? May narinig po ba kayo na tutugisin kung sino man huhulihin, Ay ako in fairness, gusto ko talaga makita ko in person si VP Sara. Oo. Gusto ko talaga. Tapos talaga magpapapicture talaga ako na kasama si VP. Talaga i-display ko talaga. Ipapakita ko sa inyo mga katunay. At di totoo yan, di ba? Kasi idol ko eh. Idol ko yung mga Duterte. Ha? Ina-idolize ko na sila eh. Kasi ang ganda nung nagiging ano nila. Di ba? Pero sa kabila ng ginagawa din sa kanila is nagiging matatag sila. Yun yung magandang gayahin sa kanila. Sa dami ng nangyayari sa kanilang binabagsak na problema sa kanila, sa pagsubok na binabagsak sa kanila, patuloy pa rin silang lumalaban, nananatiling matibay. 'Di ba? Yun yung isa sa mga katangian na kinahahangaan ko sa kanila. Uli o questionin man lang yung pinagmula ng video na to. Yan po ang kinakatwiran ni BP Sara. Wala ba siyang threat? Talaga wala akong threat? Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar na kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Yan ha. Ngayon, ano naman, sabihin ng pangkaraniwan, ano naman, ito po paliwanag ni BP Sara. Hindi na baling ako. Ngunit nakuha at nasa ipublika rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Correct. No? Kung wala na security, kung yung Vice President, tinanggalan nyo ng security, may security kaya yung mga bata? Nilantad nyo na. Hindi nga po nila pinupubliko yung pagmumukha, hindi naman po katulad ng mga Marcos yan at ng kung sino na lahat ng pamilya nakalantad sa publiko. Oo, ang mga Duterte hindi nila nilalantad sa publiko yung mga private life nila. Yun ang maganda rin sa kanila. Ngayon, nilalantad ng mga yan yung private life nila na hindi na dapat sinasakop pa. Parang dinadamay na yung mga taong nananahimik. Grabe. Kaya nga po ginawa yan ni BP Sara, na-anticipate niya na yan. Proteksyonan niya yung pamilya niya. Anong security yung sinasabi ninyo? Mismo kung nasaan si BP Sara, saan dumaan, nilalantad nyo sa publiko? Pati kung saan papunta. May security ba siya ron? Private nga siya na umalis. Kung wala na siyang security, papunta pala ng Germany yan. Walang security, hindi ko alam kung may security dun o wala. Parang sila mag-isa. Yun po yung mga security na hindi nyo pinangangalagaan. Ang tanong, bakit walang pinag-uusapan dito, hindi man lang nababanggit ng mga senador na yung pangalawang pinakamataas, ilalantad na lang pala ng kahit sino sa NAIA. Pwede palang ilantad na walang pananagutan. Bakit? Nung nagkaroon ng mga brownout dyan, wala kayong makitang CCTV? Kung sino yung nanadya, kung sinadya yung pagba-brownout? May mga putol na CCTV. Tapos eto, dumaan si BP Sara. In-expose ninyo yung seguridad ng kanyang pamilya.
Pati mga minor de edad. Di, tsaka syempre, malaman yun, mag-isa lang siya, di ba? Parang mag-isa nga lang siya nung naglalakad eh. Oh, syempre, ibang mga masasama na, baka mamaya, anuhin nila yan. Dapat hindi nila pinapakita kasi private yun eh. Dapat ano yun, shutdown, ano ba yun? Dapat ganun eh. Kung tototohanin po ni BP Sara yan. Pero wala po eh. Wala tayong naririnig eh. Di ba? Wala tayong naririnig. Okay. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo. Ito po, pinakamatindi to lahat sa lahat po. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira. Yun. Casing. Vice President po ng Pilipinas, no? Magki-casing. Di ko po alam yung meaning ng casing. Mantakin mo, pinupuntahan pa yung lugar kung saan siya nakatira. Talagang inuusisa talaga. Grabe, no? Parang harassment na yung nangyayari ngayon sa kanya. Masyado na siya ngayon tinututukan, dinidikdik na siya. Kitang-kita mo na dito eh. Na mo, sa pagiging vice president ka, gaganunin ka. Grabe. Baka meron po rin mga dating pulis o mga pulis po ngayon. Ano po yung ibig sabihin ng casing? Ulitin ko may mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Casing. Surveillance, yun. Thank you very much po. No, ba't nagsusurveillance? Mag-surveillance? Sino-surveillance ninyo yung Vice President? Grabe. Bakit? Anong hinahanap nyo dyan? Baka makakita kayo ng illegal o hindi magandang ginagawa ni VP dyan? Grabe, no? Hindi, grabe na talaga yung ginagawa sa kanya. No? Grabe na. Alam nyo, sa ginagawa nyong yan, hindi nagiging maganda yung image nyo sa tao. Kung inaakala nyo na hahanapan nyo siya ng mali, hahanapan nyo siya ng kasamaan na ginagawa niya, kaya kayo nagsusurveillance. Sa ginagawa nyong yan, lalo pa sa kanya napapalipit yung mga tao. Mali ang inyong mga taktika. Kasi hindi nyo siya pinababayaan. Diba? Lagi nyong tinututukan. Kahit pilitin nyo sa mga sarili nyo na kailangan mapalabas nating may kasalanan yan, wala pa ring naniniwala. Dahil merong malaking supporter ang mga Duterte. Ang dapat nyo lang gawin kasi dyan, ipakita nyo rin na kaya nyong gawin kung ano ang ginagawa ng mga Duterte sa taong bayan. Yun ang dapat nyong gawin. Kung kaya nyong higitan ng mga Duterte sa pagtulong nila sa taong bayan, mas maganda. Pero yung ganyan na araw-araw nyo silang tinatrabaho, gabi-gabi nyo silang sinusubaybayan, araw-araw nyo silang binabanatan, araw-araw nyo silang ginigipit, hindi po tagumpayan para sa inyo. Kayo rin po ang nasisira. Hindi nagiging magandang resulta ang ginagawa ninyo sa kanya. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Tindi, no? Grabe, Vice President po to Ginagawa po to sa Vice President. Kung kailan may mga ganito na sinosurveillance ang Vice President, imagine niyo, no? Sinosurveillance ang mga Vice President. Ang Vice President. First time ko po narinig yan. Pangalawa sa Okay. Ganyan na ba kalaking tinik sa lalamunan nyo si VP Sara? Para ganyanin, yung iparamdam nyo sa kanila yung ganyan. Siguro sa ngayon is bida kayo. Siguro sa ngayon is nasa inyo ang panahon. Pero hindi po yan lifetime. May katapusan po lahat yan. Taon lang ang bibilangin nyo dyan. Pwede na kayong palitan. Depende na lang kung puwersahin nyo ang posisyon nyo na hindi kayo bababa. Diba? Hindi nyo inisip na hindi po lifetime yan. Siguro kung gusto nyo tumagal ng lifetime yan, is ipakita nyo sa taong bayan na worth kayo na maging lifetime yan. Pero kung sa ganyan, hindi pa kayo makakatapos ng mga termino nyo, kita nyo sumisigaw yung mga tao ng resign. Diba? Imbis na ipakita nyo sa mga tao na maglilingkod ako, 'di ba? Para pang mahabaan yung
ano mo. Minsan nga kahit sabihin na hindi ka na pwedeng maging presidente o maging ganto, kung pinapakita mo sa tao na maganda ang iyong pakikitungo sa taong bayan, talagang ipipilit nila. So, wag na sanang palitan yung presidente o kaya ganun, 'di ba? Ganun 'yun eh. Pilit pang inaalam yan. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang hindi niya na raw alam kung ano na po nangyari. Okay, eto pa. Ano bang ibig sabihin ng threat sa'yo? Wala nang general, no? Romel na lang ang tawag sa'yo. Ang banta ba ay maaari Hindi niya natatawagin general yan. Siya nga parang hindi tinuturing na vice niyan eh. lamang magmula sa external elements. Hindi na ba threat? Ulitin ko. External lang ba yung threat na maaari sa amin? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa tauhan ng gobyerno? Antindi po nito Kung hindi po kayo nakikinig, kayong mga senador, kayo pong wala tayo asahan pala sa mga congressman, kayong mga senador, kung hindi nyo po papansinin to, ito po ang pinakamagandang kaso, no? Para hindi na po natin iboto lahat na... Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.